Have a great and great Sunday morning to everybody. Again, I'm your servant. I'm your messengers of God today. And I just want to say to everybody, good morning. This is the last Sundays of May 2021. Bagamat marami man po tayo mga napagdaanan sa loob at mahigit na isang taon ng pandemyang ito, we still keep our faith on God. No matter what happened is, always remember that the Lord is good all the time. And before I start with you to share the Word of God, maybe not take too long, but again, I just want to say, always prepare your heart and always be ready for the Word of God. Have a great and wonderful Sunday to each and every one of you. Before we start the service, let me ask to each everyone to pray. Heavenly Father, we thank you, God, once again for the favor that you've always given to us. And I pray, God, as your servant, Lord, seek our heart, seek our mind, cleanse us, Panginoon. Kami po, Panginoon, iyong nga pong patawarin sa aming mga nagawang pagkakamali, pagkukulang ng aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na alam namin na may magagawa ka po sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na sa mga oras na ito, Ikaw ay kumilos, Ikaw ang number one, Ikaw ang maitaas. Sa amin nga pong paghahanap ng iyong presensya, Ikaw nga po'y aming masumpungan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang. At sa araw po na ito, Panginoon, Ikaw ang aming uunahin, Ikaw ang aming maitataas, Ikaw ang aming may pararangalan sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na hindi kami mabubuhay kung wala ka. Maraming salamat po, Diyos. Ang iyong pag-ibig at ang iyong pagsama po ay aming maranasan sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na sa mga sandaling ito, makita po namin at maintindihan po namin ang iyong mga plano sa aming buhay. Maraming salamat po. We give you back all the glory and honor and praises and adorations. Itinataas po namin, Panginoon, na ang lahat ng makamakipakikinig, nanonood o makapanunood ng video na ito, ng live na ito, ay makita nila, Panginoon, ang iyong magandang plano sa kanilang buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Ibinabalik po namin ang lahat sa iyo ng may kapurihan, karangalan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen and amen. Have a great and wonderful Sunday to everybody. And let's worship the name of the Lord. Let's worship the Lord today. Tayo po'y magpuri at atin po siyang parangalan at pasalamatan sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. Are you ready to bless? Are you ready to worship God today? Yes po. Kung ikaw ay excited na umawit sa ating Panginoon, how much more tayong lahat? Ating nga pong bigyan ng kapurihan at awitan ang nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah! Sa lahat po ng nariyan, tunay nga na hindi maitatago at maikukubli ng ating puso ang ating paghahanap sa presensya at maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Tunay nga na walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible.
Just trust in the Lord. Amen. Just trust in the Lord. No matter what happen is, always trust in the Lord. Ang sabi ng ating Diyos sa Lucas 10, ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Handa na ba kayong ibigay ng todo-todong papuri sa ating Diyos? Ngayon, ibigay natin ng todo-todong papuri sa ating Diyos. Woo! Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag na'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag na'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walhatiin, todo bigay. Papurihan natin ang ating Diyos. Kung lakas natin siyang awitan at sambahin, dakilain natin ang kanyang pangalan. Woo! Wala nang iba sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag na'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag na'y nagniningning sa buhay ko. Todo ligay ang papuri, sama-sama, todo bigay, walhatiin, todo bigay, todo bigay, todo bigay, todo bigay.
papuri sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ikaw Siya ang po unang dapat nagmahal ang po sa ating amin. number one sa ating buhay. Wala Tuloy nga na iba. walang ibang Diyos na katulad mo. Ikaw lamang ang aming pupurin at sasambahin. Ikaw ang number one sa aming buhay, Panginoon. Oh, hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo ay pahahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipat ng lilipat sa presensya mo. Kagalatan mo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo.
Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah! Hallelujah! Itong araw po na ito ay magpapakita at magtuturo sa atin naman namin, Panginoon, ang lahat ng awit. Ngunit kulang pa ito, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa amin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Amen. Walang katulad ang ating Diyos. Amen po ba? Walang katulad ang ating Diyos. Walang sinuman ang makapapantay sa kanyang kadakilaan. Hallelujah. Dahil ang Panginoon ay hindi nagkulang, dahil ang kanyang pangako ay tapat at totoo. Ang Panginoon ay kailanman ay hindi nagkulang sa kanyang mga pangako.
Bagkos ang kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. Hallelujah. Kaya dapat nating panghawakan mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Hallelujah. Panginoon, ang iyong pangako sa amin. Sa'yo umaasa, kaibigan tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako ko, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanluran. Mga pangako mo, mananatili ang labis na kalagasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapayagan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanluran. Mga pangako mo, ika'y itulala. Mananatili ang labis na
Sukat din ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at kapal. Sa bawat sandali, may pag-asa at pagbuhay. Mga pangako mo, ay ito'y dala. Nananatili ang nais na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at kapal. Sa bawat sandali, may pag-asa at pagbuhay. Mga pangako mo, ay ito'y dala. Nananatili ang nais na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Hallelujah! Kay sarap nga na panghawakan ang pangako mo. Dahil sa pangako mo, Panginoon, ay ito'y nagpapakita ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at pag-ibig sa amin. Wala kaming sumbat na sabihin kundi ang salitang salamat. Panginoon, ang lahat na makapakikinig ng iyong salita sa oras na ito ay amin pong maisabuhay at amin pong maisapuso ang mga nais mo. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Ihanda mo ang aming mga puso at isip na maunawaan ang iyong mga salita gamit sa iyong tagapagpahayag. Huwag makita ng mga tao anuman ng kadumihan sa buhay ng iyong tagapagpahayag bagkus ang iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito. Sa pangalan mo. Good morning, people of God. Good morning, JLM. Good morning, FFCI Worldwide. Good morning, FLM supporters. Good morning, Agape Riders Club. And good morning, children of the Lord. Before I share with you the start of this service, I just want to share with you the word of the Lord in Matthew chapter 14, verses 22. And this verse and this chapter could remind us the miracle happens when the disciples was with the boat and Jesus walked on the water. After they feed 5,000, immediately they had made the disciple get into the boat and go before him to the other side while he dismissed and the crowd. And after he had dismissed the crowd, he went up into the mountains by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was along from the land between the waves, for the wind was against them. And the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when his disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost!" And they cried out with fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." And Peter answered him, "Lord, if it's you, command me to come to you and the water." He said, "Come." So Peter got on the boat and walked on the water and came into Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took
hold of him, saying to him, "You of a little faith, why you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, and those the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." May the Lord will bless His word this morning. In this verse, in this chapter, after Jesus fed the 5,000, He dismissed the crowd, even the disciple. Sabi niya, sumakay na kayo sa bangka at pumaroon na kayo sa kabila, ako'y aakyat lang para manalangin. Jesus did the prayer regularly. Ayan. The question is, are we pray regularly? Are we talk about regularly? Pero kung babasahin nyo, the Bible says the fourth watch. Ayan. Ginagamit po ang watch hours sa gabi. At ginagamit po ang in the 9 hour, 10 hour, 11 hour, 12 hour, 13 hour. Ginagamit po yan sa araw. Usually, ginagamit yan ngayon ng mga marine o ng mga iba pang mga o kaya naman sundalo, the word hour. Pero the time they are used the fourth watch. Ayan. Bakit mga ba ginamit ito na fourth watch? Ito po ay tinatawag from 6, 7, 8, 9, and 9, 10 to 11, 12, yan ay first watch, second watch. And 12, 1, 2, 3, yan ay third watch. From the 3 p.m., 3, 4, 5, 6, yan ay ginagamit na fourth watch. Ayan at least you have an idea. Ginagamit po yan mula naman doon sa 3, 4, 5, 6, 6, 7, and 8, 9. Yan naman yung first hour, second hour, third hour, fourth hour, 6 hour, 6 hours. Sa 12. Tapos 12, 7 hour, 8 hours, 9 hours, and 3. Tapos gagamitin naman ang 9 to 12 na kaya 3 p.m. to 6 sa 9 hour, 10 hour, 11 hour, and 12 hour. So, ganun po ginagamit ang time, that time sa Bible. Ayan at least alam niyo na po kung paano nagamit ang time during their times that they called in the fourth watch. But the title of this passage this morning, it's all about a Christian guide to life's journey. Ulitin ko po ulit. The title of this passage is A Christian Guidelines to Life Journey. A guide, gabay. Saan sa ating paglalakbay, sa ating pagbiyahe, may mga signage na nagpapakita sa atin what will happen to the next. Kaya nga po sa mga nag-aaral ng pagdadrive, ipinapakita po doon sa lahat ng signage kung merong rock falls, do not blow horn, zigzag, pedestrian lane, kung saan po ipinapakita dito para makita po ng driver kung ano yung dapat at hindi dapat gawin kapag siya ay nasa kalsada. Ipinapakita ng mga sign na ito na kung saan ano yung dapat natin gawin. Kaya nga kailangan natin ng mapa. Ano ang kailangan natin gawin? Ito ay nagpapakita sa atin kung ano yung dapat kung saan tayo hihinto. Sa traffic light, kapag sign ng yellow, red, or green, ito ay slow, go, and stop. So ito yung magpapakita na kailangan natin sundin. Sa mga appliances, ito yung mga nagpapakita at nagbibigay sa atin ng direksyon para naman paano natin ma-operate ang isang appliances. Hindi kasi porke sinabing appliances, ito ay iisaan ng mandato na kapag sinaksak, aandar. May mga kanya-kanyang mga voltage, may mga kanya-kanyang pattern kung saan sa bawat binibili natin, laging merong structure. Ayan. Kung saan ipinapakita dito sa mga ganitong pagkakataon, ano yung mga dapat at hindi dapat gagawin. Kung pakaliwa o pakanan, kung sinasabi na zipper line, kung sinasabi na no overtake line,
ito yung pagpapakita. Even into a medical guidelines, meron itong pagpapakita at meron itong pattern. Meron silang mga sinusunod na guidelines para hindi sila magkamali. Tama ho ba? Sa mga medical practitioner lalo natin, ay hindi po pwedeng bara-bara ng pagtusok. Ayan, kung saan dito, ipinapakita, itinuturo sa atin kung ano ang dapat nating ginagawa. Now, sa ganitong pagkakataon, ipinakikita ng ating Panginoon sa oras natin into a Christian guide to life's journey sa ating buhay, kailangan natin ng Bible. Ayan. Ang Bible naman ang magsisilbing guide natin sa buhay. Tama ho ba? Amen po ba? Naniniwala ka ho ba? Come on. Kasi without the Word of God, ang buhay natin ay maaaring walang puntahan. Bakit? Kasi bara-bara ka lang eh. Pero kung ang buhay mo ay iyong ipinagkakatiwala sa Panginoon, ang iyong buhay ay iyong inilalaan sa Panginoon, marahil dito magkakaroon ng direksyon ng ating buhay. A Bible could remind us na kailangan natin ng tamang gabay. So number 1, a Christian guidelines or a Christian guide to life's journey bilang manglalakbay, kailangan mo, kung ikaw ay maglalakbay, kailangan mo ng minsan kompas, kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng inumin kasi naglalakbay ka eh. Pero sa ating paglalakbay, ang unang-unang kailangan natin dapat, ang salita ng Panginoon. Number 1, a Christian guide to life's journey number 1, receive and follow God's direction. Bakit? In verse 22, immediately He made the disciple get into the boat and go before Him to the other side while He dismissed the crowd, and after He had dismissed the crowd. In verse 22 could remind each every one of us na kailangan nating sundin ang anuman ang kanyang sinasabi. In letter A of number 1, knowing God's direction. Ayan, receive and follow God's instructions by what? By knowing God's directions through. Paano? Saan natin malalaman? Saan natin makikita dapat ang mga bagay na ito? Letter A1. How can we know God's directions through prayer? Are we pray? Can we pray? It's easy to say we pray. Marami na po tayong nakikita na kapag pinag-usapan ng salitang prayer, ang sasabihin nila, nagpipray ako. Pag sinabi mo ilang beses, araw-araw, are you sure? Yes. O mag-pray ka nga. Yan. There is a lot of people could make an alibis pag pinag-usapan ng prayer. But it's easy to say that we can pray. Tama po ba? Ang ganda lang ng ating pinag-uusapan dito, na kung saan mas madali mong maiintindihan ang gagawin mo sa buhay kung ikaw ay natutong manalangin dahil ang panalangin ay pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Prayer is a two-way process that God can talk to you and we can talk to God. Again, hindi pwedeng ikaw lang ang nagsasalita sa panalangin, tapos si Lord hindi mo na pagsasalitain para sa'yo. Kung saan marahil ay tayo ay sasablay. Kaya nga mga minamahal na kapatid, kailangan matuto tayong manalangin. Even the Lord, He prayed regularly. He go to the Mount of Olives and pray. The Lord is still pray and pray and pray and pray and pray. And the Lord teach the disciple not to make a miracle, but to pray. Ngayon, humihingi ka sa Panginoon through prayer,
then wait the answers of the Lord through prayer din. Huwag tayong nagmamadali. Tama ho ba? Tama ho ba? Huwag tayong nagmamadali. Pray unto the Lord. When you ask in the Lord's Prayer, then wait the answers through prayer. Tama ho ba? Pangalawang bagay, number 2 of letter A, Bible reading. This is the guidelines in our life as a Christian. Are we pray? Yes. Are we read the Bible? Because the Bible says, if you know God, you know the Word of God. If you know the Word of God, you know God. Because in the beginning, the earth is forms, and the earth is a formless. And in the beginning, the Word was with God. And the Word was with God. And the Word is God. And no one created in this world without the Word. And the Word made to be flesh. Knowing the Word of God through reading the Bible is knowing the Lord, which is in heaven. Knowing the Lord, which is in heaven, is knowing the Word of God. Hindi kasi pwedeng kilala mo si Lord tapos hindi mo kilala yung salita niya. Kasi yung salita ay ang Panginoon. Yes. Kailangan po. Knowing the Word of God is knowing Him. Because the Word of God is God. Hindi po pwedeng kilala mo yun tapos hindi mo kilala yung kanyang salita. Siya yun. Ang tanong, are we read Bible every day? Are we still keep reading? There is no alibi. There is no reason not to listen to the Word of God. Because the Word of God always give life and give light to mankind. Without the Word of the Lord, life is useless. Without His Word, without Him, without His guidance, life is useless. So we must seek the Word of the Lord through reading the Bible. Paano yan, Pastor, matanda na ako, I can't read. Then the third is, you must attending church services or a fellowship like this. We must attend fellowship like this. Because faith comes from hearing and hearing and hearing the Word of God. Hindi mo po pwedeng sabihin, meron ka ng instruction sa Panginoon, tapos hindi ka naman nananalangin, hindi ka naman nagbabasa ng Bible, hindi ka naman umaattend ng mga ganitong gathering o gawain. Paano mo nasabing nakuha mo instruction ng Panginoon? Paano mo sasabihing meron ka ng instruction galing sa Diyos? Kung hindi mo naman ginagawa ang mga bagay na ito, ang pananalangin, ang pagbabasa ng kanyang salita, o ang pag-attend sa mga ganitong gathering. Because faith comes from hearing and hearing and hearing of the Word of God. Without attending this, without completing this, how could you say na nakuha mo ang instructions at directions kung saan ka pinadadala ng Panginoon at anong pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Come on! Tama po ba? Tama ho ba? Paano ho natin masasabi na meron ka ng instruction sa Panginoon without talking to Him? Without knowing His Word, without knowing His commandments. The Bible says, if you love me, obey my command. What is the commandment of God? Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. Love your neighbor as love yourself. Honor your father and your mother. Do not steal. Do not kill. Do not testify on false issues.
Come on. Are we still? Because we must be familiar on God's voice or in the voice of God. How can be familiar on the voice of God? To give a quality time to pray, reading the Bible, and don't miss even the Sunday celebrations. Don't miss to attend every Sunday celebration like this. Amen. Amen. Number 2, be ready to face obstacle. In verse 24 says, be willing, ayan na, be ready to face obstacle. Dapat handa kang harapin ang anumang klase ng pagsubok na sa ating darating. Amen. Pero gusto ko munang intindihin, kung meron tayong number 1, doon kanina sa letter A, number 1, letter B, obey God. In Deuteronomy 6:24, and this is what the Lord says, and the Lord commanded us to do all of these statutes and fear the Lord our God, for our God is always and might preserves and alive as we are this day. Obey God. Number 1, letter B. Kanina, anong sabi natin kanina? Letter A, knowing God's directions through prayer, reading the Bible, and attend church services. Yung letter B natin, obey God. Ano daw yun? Be willing to even the unusual thing. Dapat handa kang gawin ng mga bagay, yung kakaiba, yung hindi mo pa nagagawa. Bakit daw po? Because you can never go wrong if you obey God. Amen. We can never go wrong if we obey God. Sabi mo nga sa katabi mo o sa kasama mo dyan sa taas, kapatid, hindi ka magkakamali sa pagsunod mo sa Diyos. Come on. Yes. Hindi ka magkakamali sa pagsunod mo sa Diyos. Yan ang totoo. Yan yung gusto kong sabihin sa atin. You can never go wrong if we obey God. Kaya nga in number 2, be ready to face obstacle in life. Kaya nga, trouble will certainly come. In John 16:33, I have said these things to you, that in me you may have peace in the world. You will have many tribulations, but take heart, I will overcome the world. That's why the Bible says in James chapter 1, verse 2-3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testings of your faith produces perseverance. Be ready to face obstacle. In Psalms 34:19
Sabi dito, many are the afflictions of the righteous, but the Lord deliver him out of all. Marami mang pagdadaan ng pagsubok ang mga mabubuti, ngunit sila'y tutulungan ng Panginoon na magtagumpay. In 1 Corinthians 10:13 says, the temptations has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let to be your tempted beyond your ability, but with the temptations He will also provide the way of escape that you may be able to endure. Hallelujah. Kita mo kapatid, tutulungan tayo ng Panginoon na mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo o sa kasama mo sa taas, tutulungan ka ng ating Panginoon. Come on! Bibigyan ka niya palagi ng lalabasan kapag ikaw ay nako-corner na. Bibigyan ka niya lagi ng pag-asa kapag hopeless ka na. Kaya sabi mo sa katabi mo, di ka pababayaan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga ulit, hindi ka naman pala pababayaan ng Panginoon eh. Number 3, like what I've said, I'm not take too long this live this Sunday because we have an event today. Number 3, do not overcome by fear. In verse 25 to 27, they overcome, they feared. They saw Jesus on the water and said, "It's a ghost! May multo!" And Jesus said, ang lapit-lapit lang niya eh. Huy! Hindi naman ganon, pero this is what we call imaginary story. Ako to! Lord, kung ikaw yan, kung ikaw yan, Lord, pwede ba? Punta ako dyan. Sabi, Lord, sige. Punta ka rin eh. And after that, Peter walked on the water. Then Peter start to walk the impossible things. Why? Meron siyang instruction galing sa Panginoon. Halika, pumarinig ka. Halika, pumunta ka rin eh. But when Peter saw the wind, the waves, Peter started to sang up. Kapatid, kung palagi ka na lang natatakot sa buhay, yan ang rason para ikaw ay mapahamak, para ikaw ay lumubog. When you are always look on the problem, hindi ka aahon. When you are always focused on the problem, hindi ka uunlad. Bakit? Lagi mo na lang tinitignan yung takot. Life is full of burdens and trials. But no matter what kind of hardship you are facing now, never stop there. You keep in mind that you are only have one choice. That is to keep moving forward. Tuloy. Tuloy lang. Tuloy lang. Hallelujah. That very moment,
The 11 disciples feared. Hindi sila sumubok na gawin ang ginawa ni Pedro. Because they are in the comfort zone. Ayaw nilang maranasan ng mga bagay na naranasan ni Pedro. Kung tutuusin, pwede naman nilang sundan si Pedro na, wow, gagawin ko nga yung ginawa ni Pedro. Bakit? Kasi nga, nagawa niya eh. Pero bakit hindi nila ginawa? Because of fear. I'm only telling you this. Kung lagi mong titignan ang takot mo, walang mangyayari sa iyo. Kung lagi na lang takot ang pinaiiral mo, hindi mo makikita ano ba ang pinagagawa ng Diyos. Kaya maaari ba, pakisabi mo nga sa katabi mo kung may katabi ka. Pakikalabit mo nga yung katabi mo kung may katabi ka. Sabi mo sa kanya, do not fear. Kung wala naman, sabihin mo sa mga taong gusto mong sabihan dyan sa comment section, Sister, do not fear. Sister Luisa, do not fear. Sister Ligaya, do not fear. Sister Jackie, do not fear. Can you tell to the persons you want to tell that question? Sister, do not fear. Come on! Sabi mo sa kanya, do not fear. JLM family, do not fear. FLM family, do not fear. FFCI worldwide, do not fear. Agape Riders Club, do not fear. Do not fear. A Christian Guides to Life's Journey, number 4. This is the last point. Kung sulat niyo pa, una, ano yung number 1 natin? Get and follow God's directions through prayer, reading the Bible, and attending church services. Number 2, be ready to face trials. Number 3, do not fear. And number 4, walk by faith and not by sight. In verse 28 to 33, this is the story. After Jesus reaching out Peter and reached the hands of Peter, sila ay naglakad na. Papuntang bangka. Could you imagine, naglakad na silang dalawa? Walk by faith and not by sight. Minsan kasi may lalakaran tayo na ipinapakita sa atin ng ating paningin na imposible nang mangyari ang mga bagay na yan. But as we walk by faith and not our sight, we can experience the impossible things in life. Today, let me encourage to each every one of you that even we are walking into the valley of shadows of death, fear no evil. The Lord is with us. His rod and staff comfort us. And the surely and mercy shall follow us all the days of our life if we are dwell in the house of the Lord. I want you to understand this. We need the Lord in life. Kailangan natin ng gabay ng Diyos sa ating buhay. Without His guidance, we can never go into our journey. We can never go into the end of our journeys. Kung saan ba talaga tayo patungo? Bakit? Para lamang tayong isang manlalakbay na naliligaw. Could you remember, ang mga Israelites, sila ay nasa ilang in 40 years, na kung tutuusin ang lapit-lapit lang ng kanilang pupuntahan. Tila baga, sila'y walang patutunguhan. Kapatid, ang taong walang Kristo, ang taong hindi sumusunod sa Diyos, kailanman ay hindi nakararating sa kanyang direksyon ng siya lang. Kaya wag sana nating hayaan, wag sana nating kalimutan na may magagawa ang Diyos sa atin. Amen. A guide, a Christian guide to life's journey, we need this. Kailangan po natin ito. Without the Word of God, our life is useless. Without His directions, without His presence, our life is useless.
Kagaya po ng aking sinabi sa oras na ito, higit na kailangan natin ng paggabay ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Kumbaga tayo magkaroon ng halaga. Hallelujah. Are you blessed this morning? Ano ulit yung number 1? Yung number 1 natin, receive and follow God's direction through reading the Bible, prayer, and attending church services. We must be familiar on God's voice through what? Through prayer, reading the Bible, attending church services. Be familiar on God through these things. Number 2, be ready to face obstacles and troubles. Be ready. Hindi yan tinatakbuhan. Hinaharap yan. Amen. Pangatlong bagay, hindi tayo dapat na o-overcome ng fear, but we overcome fear. Hindi tayo dapat na pagtatagumpayan ng takot, bagkus tayo dapat ay humaharap sa anumang bagay na sa atin ay nagbibigay ng takot. And number 4, we must walk by faith. And I want you to give this. Please take note. Sulat niyo po ito. In life, always pray to receive God's directions and obey God's word. And be willing to face obstacles, troubles, and do not overcome by fear because God is ahead of us. Uulitin ko po ulit. Sa buhay, lagi po tayong dapat nananalangin upang makuha ang instructions at directions na ipinag-uutos ng ating Panginoon. At atin pong sundin ang kanyang mga sinasalita. At handa po tayong harapin ang anumang pagsubok na ating kakaharapin sa buhay. At wag sana nating hayaang na mapagtagumpayan tayo ng takot, bagkos mapagtagumpayan natin ng takot dahil ang Panginoon po ay nauuna po sa atin para tayo ay samahan at gabayan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is the word of God for this Sunday. Are you blessed? May gabay ang Diyos sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakasama namin sa oras na ito sa pakikinig ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, na huwag niyo po silang hayaang mapahamak sa oras na ito. Bagkus ingatan niyo po sila. Bayan ng Diyos, tanggapin niyo ang pagpapalang nagmumula sa Ama, sa Anak, ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo. Tayo ay mamuhay ng may karangalan at kabanalan. Ikaw ay hindi niya pababayaan. Ikaw ay kanyang sasamahan saan ka man pumaroon. Ikaw ay mahal ng Diyos. Ikaw ay kanyang ipagtatanggol sa lahat ng mga sayoy ng aapi. Ikaw ay kanyang iingatan. Lagi mong tatandaan ang pangako ng Diyos na ikaw ay kanyang mahal at hindi kanya pagkukulangin sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Ikaw ang ulo at hindi buntot. Ikaw ang magbibigay at hindi bibigyan. Ikaw ang tutulong at hindi tutulungan. Ikaw ay mananagumpay at hindi talunan. Panginoon, salamat po sa sino mang nanonood sa kabilang screen na ito.
ay pagpalain mo siya at ang kanyang pamilya. And we remember them, God, in our prayer na marami man kaming pagsubok, but alam namin that you are always there for us. Maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, na sapat na at higit pa ang pagpapala mo. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At sa araw po na ito ng linggo, sila po'y magkaroon ng sapat na oras sa kanilang pamilya, kaibigan, ma-enjoy po nila ang kanilang day off, ma-enjoy po nila ang kanilang gathering. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Lord, salamat po sa araw ng linggo na ito. Kami po ay iyong binigyan ng gabay at huwag niyo kaming hayaan, Panginoon, na mawaglit ang iyong mga salita at mga pangako. Kapatid, ikaw ay mahal ng Diyos. The Lord will bless you in Jesus' name. And even, Lord God, we remember at this time our brethren FLM. Lord, alam namin na may magagawa ka sa kanyang buhay. We remember FLM at this moment, even his family, Panginoon. Lord, salamat po sa kanyang buhay. At alam namin, in your perfect time, you do something great for him, Panginoon. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Have a great and wonderful Sunday po sa ating lahat. At ngayon po ay may mga ginagawa po tayong charity program. Ngayong araw po na ito sa lugar po ng Laguna. Napakalaki ho ng Laguna. Bahala silang maghanap doon. At tuloy-tuloy po yung ating pagtulong. Tuloy-tuloy po yung ating mga ginagawa. Sa lahat po, araw-araw naman po tayo nag-charity. Salamat po sa lahat ng patuloy na nagiging tapat sa Panginoon, sa pagbibigay ng kanilang mga tithes, ng offering, sa patuloy na pagbe-bless sa likod ng Panginoon. Maraming salamat. Again, ang akin pong pasasalamat ay taos-puso po sa inyong mga ginagawang pagtugon sa ating panawagan upang matulungan natin ang ating mga maliliit na mga mamamayan. Ayan, Kaya tayo po'y mag-enjoy. Ngayong araw naman po, may enjoyin po natin yung mga may day off, yung family gathering, yung inyo pong mga banding na magkakaibigan dahil ngayon lang pong pahinga. Kaya po hindi tayo nagla-live ng 2 beses sa linggo para naman po yung... Dati po meron pero may nag-request po sa atin. Tama nga naman po. Bigyan po natin ng oras yung mga OFW na mag-enjoy sa kanilang buhay. And good morning po ulit. Tunay nga na sapat na makasama po natin ang ating pamilya sa araw na ito. Kaya tayo po'y tuloy-tuloy lamang po sa ating ginagawang pagtulong. Tuloy-tuloy lamang po ang ating ginagawang pag-humanitarian. Kaya sa lahat po ng mga narito, tunay nga na sapat na at higit pa ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Are you blessed? Blessed na blessed po ba tayo? Amen. Talagang kaya sa atin pong buhay ay patuloy lamang po tayong magpagamit sa ating Panginoon. Tayo po'y hindi niya pababayaan. Tunay nga na mabuti ang Diyos. Kaya sa lahat po ng mga narito ay aking ipinagpapasalamat sa Panginoon ang patuloy po natin
Have a